Minsan kailangan lang talaga natin ng motorsiklo na gagamitin natin from point A to point B. At kung talagang small lang yung budget natin sa pagbili ng motorsiklo, ay may nakita tayo na isa sa pinakamurang motorsiklo na mabibili nyo from Euro Motors. Ito na nga yung Peak 110. Sulit ba? Silipin natin. Tara! So, umaten nga tayo dito sa Content Moto at isa sa mga pumukaw na attention ko ay yung kanilang Peak 110cc dahil isa ito sa pinakamurang motorsiklo na mabibili ninyo sa halagang 39,900 pesos lang. Wala pang 40,000 pesos ay may motorsiklo ka na. Kung i-installment mo pa, 3,500 lang, maiuwi mo na. Pero ang tanong, sulit ba? Yan ang medyo competitive ngayon pagdating sa price point dahil unang tingin ko pa lang sa kanya, may daytime running light tapos naka-projector LED na ilaw. For its price point, napaka-competitive noon netizens ha. Idagdag mo pa dyan na nakita ko din na meron siyang charging port at meron ding bulsa na kasyang-kasya yung ating iPhone 15 Pro Max 1TB fully paid. Okay. And just a quick background story lang netizens, ay nagsimula din ako sa semi-automatic kaya medyo malapit ang puso ko sa mga ganitong klaseng motorsiklo. Parang bang ang tibay-tibay niya, kayang-kaya yung kahit anong kondisyon ng kalsada. In fact, ako personally ay nakakasulong pa ako sa mga baha. Ang gamit ko noon ay yung aking Kawasaki Aura Nexus. Very old na yung model na yon pero still hindi ako biniguno, nakakasabay pa rin ako sa long ride. Nagagawa niya yung trabaho ng isang motorsiklo. Idagdag mo pa yung mga gala ko during the weekend. Sa engine, meron tayong 4-stroke, air-cooled, carburetor type engine na merong bore and stroke na 52.4 by 49.5 mm. 107cc to be exact ang motorsiklo na ito na merong compression ratio na 9.7:1 at kaya mag-produce ng maximum output na 4.8 kilowatts at 8,000 RPM at maximum torque naman na 6.8 Newton meters at 6,000 RPM. Very decent na rin yung kanyang performance para sa category na yan, netizens. Pagdating naman sa forma, syempre, direct to the point lang ang motorsiklo na to. Wala na masyadong kaartihan. Yung mga konting decals tayong makikita. Nagustuhan ko rin yung kanyang analog display na meter panel dahil kahit analog ito, hindi siya mukhang chipipay na analog na yung mga old school before na lata mong tinipid talaga nila dahil nga sinasabay sa presyo. Itong isang to, very presentable yung kanyang analog display. May all the indicators na kakailanganin mo sa biyahe. Meron din tayong kickstart na dagdag peace of mind na kapag na-discarga yung baterya natin sa push start, ay meron pa tayong another option na mag-kickstart. May iba't iba pa nga pala yung kulay netizens. Itong nire-review natin is yung Maxi Signature na combination ng black and lime green. Tapos, meron din silang matte red, meron silang sword gray, at meron din silang dark petrol. Alin sa mga kulay na yun ang favorite ninyo, netizens? Comment nyo nga sa ibaba. Underbone nga pala ang category ng isang to, netizens. At naka-telescopic fork naman tayo pagdating sa suspension sa front. Habang sa likod naman ay naka-dual shock tayo. So, mas magiging maganda yung feedback niya sa bumpy roads compared, let's say, for example, sa naka-single shock lang. Meron tayong front wheel na tire size of 2.25 at 2.50 naman sa likuran, both 17 inches wheels na naka-spoke type. For the braking system, dito lang medyo kinulang kasi parehas drum brake both sa unahan at sa likuran. So, could be better kung kahit papano disc brake yung sa unahan. Pero, we can never complain. Para sa price point niya, siksik at liglig na rin sa specs and features, diba? On the regular side naman yung taas ng kanyang ground clearance for 130 mm at abot na abot naman siya ng 5'4" in height na kagaya ko. Friendly talaga for beginners. Dagdag mo pa dyan na magaan din po ang motorsiklo na to na meron lamang 83 kilograms na dry weight. Kahit na carburetor type pa siya, semi-automatic po ang motorsiklo na ito, so matipid pa rin po yan sa gasolina. 53 kilometers per liter yung kanyang average fuel consumption. Malayo nang mararating mo bago mo maubos yung 4 liters na fuel tank capacity niya at very spacious din po yung kanyang upuan at hindi rin tinipid sa cushioning. Pag binuksan mo naman to, wala ka masyadong makikita na space pero may kapiraso pa rin naman na pwedeng paglagyan ng mga papeles natin sa motorsiklo. Nakakatuwa din yung kanyang grab bar, very sturdy yung pakiramdam. At I highly recommend nakabitan nyo to ng Breezy Mini Driving Light para mas kita nyo yung kalsada sa gabi. Dagdag forma pa. Euro 3 clean emission compliant na rin pala ang motorsiklo na to, netizens. At yan na nga, netizens, ang Peak 110 ng Euro Motors. Para sa presyong 39,900, anong masasabi nyo? Sulit ba? For me, para sa specs and features, lalong-lalo na yung charging
charging port, tapos LED na projector lamps na meron pang daytime running light. Panalo na siya compared sa mga nakasanayan natin na underbone sa ganitong price point. Very competitive na siya at may re-recommend ko siya kung kailangan nyo ng motorsiklo, panggalaw, pampasok sa trabaho, or talaga nangangarap lang kayo to own a motorcycle na kaya kang dalhin from point A to point B. Dagdag mo pa na kayang-kaya din gumala. Kayo netizens, nagustuhan nyo ba ang Peak 110? Ano pa kayong mga ibang motorsiklo ang gusto nyong i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Visit nyo naman kami sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. At pwede kayo magpakabit ng aming mga hybrid top box. Pre-install na yan at meron din tayong mga K3 bracket dito. Pwede din tayo mag-picture taking at bibigyan ko rin kayo ng stickers ko. Ilan netizens? Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool, ride safe always. Pinakamurang motor na mabibili nyo from Euro Motors, ito yung Peak 110cc. Naka-LED na agad yung kanyang projector lamp. Meron pa siyang daytime running light. Pasok sa standard ng LTO na always on yung ating headlight. Pero kung di pa sapat sa yan, pwede mo siya kabitan ng Prism Mini Driving Light para mas kita mo yung kalsada sa gabi kung malabo na yung mata mo. Para sa presyo niya, meron na siyang USB ready na charging port, tapos may bulsa pa dito. Analog display naman tayo na very presentable at hindi mo cheap. Switch para sa ilaw. Carb type 4 liter. Semi-automatic pa rin to, kaya matipid pa rin sa gasolina. We can expect around 53 kilometers per liter na fuel consumption. Tipid na. 4-stroke, 107cc air-cooled, 4-speed gear, 52.4 by 49.5 mm yung kanyang bore and stroke, 9.7:1 naman yung kanyang compression ratio. Underbone ang category ng isang to, netizens. Telescopic fork, dual shock din tayo sa likuran, kaya magiging maganda yung feedback nito sa mga bumpy roads. Yun nga lang ay naka-drum brake pa siya na preno. 80 kilograms at abot siya ng 5'4" in height na kagaya ko. So friendly din sa mga Filipino height. Di tinapid sa cushion ng upuan, meron din tayong very sturdy na grab bar. Sound check guys. Lutong ng tunog. Kickstart. So kapag ka na-diskarga ka, meron ka pang backup ang start. May konti lang nalalagyan siguro ng papeles, pwede na. Magpakabit na lang ng K3 bracket at saka ng hybrid top box para meron kayong extra storage. 4.8 kilowatts at 8,000 RPM, 6.8 Newton meters at 6,000 RPM. 39,900 pesos, 3,000 lang ang down payment. May uwi mo na ang motorsiklo na ito. Sulit ba siya?